Alright. Ano bang day ngayon? 88? Welcome to day 88. Good morning. Sunday ngayon. At pasok na kami ni Sheila sa trabaho. So, teka lang ha. At kami ay paalis na ng bahay. Paalis na ng bahay. Paalis na ng bahay. Bye. Bye. Nep. Ay, 7:04 AM. At nandito na ako sa office. So, ay naku, yung banana ko nakalimutan ko. Pwede pa kaya to? Parang ano na, lamog-lamog na. Naku, baka hindi na to pwede. Okay, so ang sarap ano? Ang sarap ng maaga sa office. Alam mo, parang dati kasi syempre saktuhan lang lagi yung pasok ko. Parang mas nakaka-stress yung pumapasok ko ng sakto sa oras mo. Okay, so may kape na ako. Dala ko nga pala yung laptop ko ngayon kasi mag-edit ako ng vlog mabilis lang. So, trabawin ko muna to para matapos ko agad. At tatrabaho na ako. Tulog nga pala si Candice, hindi ko siya natawagan. Sabi ng nanay yung pinapatulog niya. So, alright. Uwi na naman. At wow, init. Sobrang init. Grabe. 5:57 na. At medyo pinagstay ako ng boss ko eh. Sobrang busy nitong araw na to. Hindi ako nakapag-vlog. At ayan pa ang araw. Hindi pa nalubog. So, uwi muna ako, pahinga. At mamayang contest nandoin ko sa Sheila. Hindi ako pwedeng dumiretso dun kasi isang oras ako mag-aantay, masyadong matagal. So, sa bahay na lang muna ako. Yun, uwi na muna ako. Laters. Hey guys, so pagod. Kakauwi ko lang at mas ba? 6:30. So meron akong 20 minutes para magpahinga at makipag-usap sa inyo. So ngayon pag-usapan natin ang violation. So well, kukwento ko muna. Last Thursday kasi medyo nagipit ako sa traffic at medyo napabilis yung takbo ko pagdating sa stoplight. And bigla ako nag-brake. Medyo lumagpas ako dun sa line. So, napicturean ako ng camera at umatras na lang ako pabalik. Which is sabi ng mga kakilala ko that tumiretso na lang ako. Pero, red kasi yun eh. Nung nakita ko nag-red, nag-stop ako bigla. Pero ang problema kasi, dun ako nakatingin sa right side ko na merong bus. Which, na-cover niya yung view ng stoplight sa right side. At binabantayan ko siya kasi paliko siya eh. So, ayoko siyang tamaan, kaya binabantayan ko siya. At the same time, pag tumatakbo ako, ngayon pagtingin ko sa left ko, orange na, tapos, or yellow, tapos biglang nag-red. Which is, nagulat ako na biglang nag-red. Kaya, tumigil ako, lumagpas ako sa line, at napicturean ako. Matos ako pabalik. Wala pang sasakyan nun. Sobrang aga nun, wala pang 7 AM. At, dahil doon ay nagkaroon ako ng fine at kanina lang siya minessage sa akin nung MOI, yung Ministry of Interior dito sa Saudi. Yun, medyo nakaka-bad trip, pero yun talaga, nangyayari talaga yun sa pagmamaneho kahit anong pag-iingat mo. Kaya ngayon pag-usapan natin ang violation. So yung violation kasi para sa akin, sinet up yung violation to prevent yung mga bagay na mas malala pa kaysa sa pwedeng mangyari sa'yo dun sa pag-violate mo nung rule. Like sa traffic, yung beating the red light. So bine-prevent nung violation nung beating the red light yung accident na malala na pwedeng mangyari kung dire-diretso ka lang kahit red light na. Nakakasama ng loob pagka may nagawa kang violation, pero kung isipin mo,
pwede mong gawing lesson yung isang violation na nagawa mo para mas ma-improve mo pa yung sarili mo. So, wala naman taong perfecto. Talagang nagkakamali tayong lahat. So, huwag masyadong i-down yung sarili mo kung may nagawa kang violation. Kasi, though mali yun, hindi siya tama, ay normal na nagkakaroon ng violation ng isang tao. Normal kasi tao lang tayo nagkakamali tayo, di ba? So, kung isipin mo, yung violation na nangyari sa'yo ngayon, or yung maling bagay na ginawa mo ngayon, pwede mo yung i-manipulate, or pwede mong gamitin yan para maging good thing. So, pag sinabi kong good thing, pwede mong isipin na kaya nangyari to, kagaya na sinasabi ni Marlon, yung kasama ko sa office, yung kaibigan ko, kagaya na sinasabi niya, pwedeng nangyari sa'yo yung isang bagay kasi may something na mas malala dapat na na-prevent, or hindi nangyari yung something na mas malala, kaya yun lang yung nangyari sa'yo. Binrake mo yung rule, meron siyang karampatang consequence na kailangan mong harapin, di ba? Kailangan i-face mo yung mga consequences ng action mo. Ganun talaga yun. Walang taong perfecto, kaya ang masasabi ko lang, yung violation is pwede mong i-take as a way of improving yourself. Kasi the more you fail, the more you get better at something. So, ako siguro 2 beses na ako nagkaroon ng violation sa 2 years kong pagdadrive. At araw-araw ginagamit ko yung violation na yun para i-improve yung driving ko, na mas mag-ingat pa ako lalo. Tatandaan ko yung mga maling nangyari noon, maling ginawa ko nung nag-commit ako ng violation, di ba? So, ganun lang din sa buhay. Kung may mga problema ka na or may mga mali kang nagawa, okay lang, kasi kailangan humingi ka ng tawad sa mga taong naargabyado mo, humingi ka ng tawad sa Lord, pagsisihan mo ng buong puso mo yung nagawa mong mali, at try to move on. So, di ba? So, yun. Violation. Something to think about. So, pwede mong improve yung buhay mo gamit yung mga failures mo, yung mga violations mo, yung mga rules na na-break mo. Yan, pwede mo yung gamitin para ma-improve yung life mo. Hindi ka magiging perfecto, pero you'll be a better person. Okay? So, mag-bisa muna ako at sunduin ko si Sheila mamayang konti, papahinga lang konti. Okay? Alright, it's time. Sunduin ko muna si Sheila. Teka lang ha. Hi! Okay, nasundo ko na si Sheila, guys. Good evening. At, asan na yung binili natin? It's there. Bumili ulit kami ng Subway for dinner. Medyo nagda-diet kasi kami. Pag Subway kasi ay ngayon ko, diet. So, kakain na kami at magpapahinga, kaya i-close na namin ang vlog. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo bukas. Always be positive and don't forget to Share the love. Bye, guys. share the love. Bye.